Hi guys, it's me again, Royce. And for today's vlog, we were going to talk about friendship. And for today's video, hindi lang ako mag-isa. Dahil nag-invite ako ng mga friends ko para kasama ko sa vlog na to. Okay. At may niredy akong mga katanungan dito para malaman natin kung ano nga ba ang friendship sa kanila at kung gaano kahalaga ang friendship sa buhay nila. And syempre pati ako sasagot sa mga katanungan. So hindi ko napapatagalin pa. Halika, tanungin na natin! Hi, I'm Althea Pacheco and I'm 20 years old. Arnel Militante, I'm 30 years old. I'm Ronji Juarez and I am 20 years old. Hello, my name is Carlo V. Jimenez. I'm 18 years old. Para sa akin, may tuturing ko yung mga kaibigan ko na pangalawang pamilya. Dahil lagi silang nandyan para sa akin. At nasasabihan ko sila ng problema ko tuwing malungkot ako. At willing silang tumulong sa akin anytime. Yung friendship for me, parang lang siya pakikipag-boyfriend or girlfriend. Kasi diba, kapag makikipagkaibigan ka sa isang tao, dadaan kayo sa stage ng getting to know each other. Para malaman nyo kung ano ba yung ugali ng isa't isa, tsaka kung ano ba yung parehas kayo, kung ano ba yung mga bagay na parehas nyo gusto at hindi nyo gusto. Yung pinagkaiba lang niya siguro sa yung sa may friendship is yung intimate sila sa isa't isa and kailangan mag-commit ka lang sa isang tao lang. Hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo. Unlike sa may friendship na hindi mo kailangan mag-commit sa isang tao or sa isang circle of friends kasi meron ka namang freedom na makipagkaibigan pa sa ibang tao. Friendship is endless. For me, friendship is having a mutual relationship with other people characterized by trust and understanding. Ang friendship ay parang na kayong magkapatid at nagkasabihan na kayo ng sikreto sa isa't isa. So ako, hindi naman ako nahihirapan makahanap ng bagong kaibigan tuwing nagbabago yung environment ko, tuwing nalilipat ako sa ibang lugar. Dahil sa sobrang daldal ko, sa sobrang mahilig ko magbiro, marami akong nagiging close agad. Hindi yung pakikipagkaibigan, isa siya sa pinakamahirap gawin para sa akin kasi hindi ako friendly na tao. At so yung hirap nang gawin for me, hindi ko alam kung paano ko i-approach yung isang tao. And yung mga nag-try naman ako, parang napapahiya ako kasi nafe-feel ko na they don't want to talk to me, ganyan, or tapos may mga times na inaalisan nila ako kapag inakausap ko sila, ganyan, or pinapasa nila ako sa iba. That's why, inaantay ko na lang yung iba na makipag-usap sa akin, ganyan, and doon na lang ako nagtatry na makipag-friends. Kasi kapag kinausap ko naman ng isang tao, may chance naman na na gustuhin ka niya, gustuhin ka niya maging kaibigan or something. Pag komportable siya sa mga jokes ko. I'm very friendly and energetic. I make friends by approaching them, communicating with them, sharing with good vibes, and exchanging ideas. Kung paano ako nagkakaroon ng kaibigan na sa paglalaro ko po ng basketball dahil na nagkakakilala kami sa isa't isa. Number one red flag naman para sa akin is nag-set kayo ng time, kumbaga magpaplano kayo, tapos last minute magba-back out. Then ang next na red flag para sa akin is yung galit ka sa akin pero sa iba mo sinasabi. Yung taong mahilig mag-share ng toxic na quotes or yung mga nagpaparinig pa online. First, yung mga nagtotolerate. Yung mga friends na may mga mindset na, ay kaibigan ko to, kakapihan ko to. Ayun. Then second, yung mga kaibigan na hindi willing makinig. Like kapag ikaw or kapag kailangan nila ng mapagsasabihan, nandiyan ka, willing kang makinig sa kanila, nagbibigay ka ng advice kung kailangan. Then pag ikaw naman yung nag-share, nagsiselfone sila, hindi sila nakikinig, or worse, nagpapasok sila ng mga kwento na magiging bida sila. Then lastly, yung mga friends na nagde-demand ng time mo, na hindi maintindihan na mayroon pang mas importante kang bagay na ginagawa aside sa paggala. Backstab ka, nalileft out ka, and self-centered. Bully ones, those judgmental ones, and lastly, those dishonest people. Sinasabi niya yung sikreto mo and sinisiraan niya sa iba at tinuturuan niya yung mga bagay na magawain na kasama. Yung kaparehas ko ng humor. Yung madaldal. Since madaldal ako, kailangan magbatuhan tayo ng kwento. Mahilig kumain. Kasi matakaw ako. First, hindi nang tolerate. Like, pag alam niyang mali ka, hindi ka niya kakampihan, hindi ka niya pagtatakpan, pero i-correct ka niya. Second is, yung mga kaibigan na hindi nagdademand ng time mo. Kasi alam naman nila na may mga iba ka pang pinaprioritize other than them. Then, pangatlo is, yung mga tao na willing makinig sa'yo. Or yung willing makinig sa problema mo, hindi nila i-invalidate yung feelings mo once na nagkukwento ka. Kasi you also do the same for them. Tungan ka,
practical, and understanding. Those people who have good vibes, those people who don't define friendship about the amount of money you have, those people who don't judge about your looks. Nagtutulungan at nagbibigayan at may respeto sa isa't isa. So ayun guys, ayun yung mga share ng mga kaibigan ko is sarili na lang thoughts and sarili na lang perspective about friendship. Ayun yung mga ayaw at gusto nila. So sana walang ma-offend. And kung meron kayong gustong i-share, just comment down below. Thank you for watching. So andito yung mga social media accounts nila. If you want to follow them guys and to know more about them, ayun, i-follow nyo sila sa mga social media accounts nila or sa YouTube channel nila. And thank you for watching guys. Bye-bye!